Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Patrolman Adrian Dayao. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ngayon po ay araw ng Sabado at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Isang matagumpay na joint buy-bust operation ng Philippine National Police ang nagresulta sa pagkakakumpiska ng mahigit na 4 na milyong pisong halaga ng shabu mula sa isang high-value individual sa Pangasinan. Magbabalita dyan si Patrolwoman Eileen R.B. Estaquio. Hinihinalang shabu na may timbang na humigit kumulang 731 na gramo na may tinatayang market value na 4,970,800 pesos ay nakumpiska sa joint buy-bust operation ng mga otoridad ng Region 1 sa San Carlos City, Pangasinan nito lamang Lunes, Agosto 26 ngayong taon. Ang suspect ay kinilala sa pangalang Asto, 41 years old, may asawa at tubong San Carlos City, Pangasinan at nakategorya sa mga high-value individuals. Nakumpiska sa suspect ang 6 na knot-tied plastic, 2 malaking heat shield at 16 na maliliit na heat shield plastic sachet na naglalaman ng puting crystalline substance na hinihinalang shabu na may timbang na higit kumulang 731 na gramo na may tinatayang market value na 4,970,800 pesos. Kabilang sa mga nakumpiska ang isang glass tutor na may hinihinalang shabu, isang bundle ng mga walang laman na plastic sachet na may hinihinalang shabu, 2 digital weighing scale, isang Vivo smartphone, isang unit Norinco caliber 45 pistol na walang serial number na kargado ng 6 na bala, isang itim na sling bag na ginamit bilang lalagyan ng shabu, isang itim na backpack na may markang North Face, isang Lacoste paper bag na ginamit bilang lalagyan ng shabu, isang berdeng plastic na ginamit bilang lalagyan ng shabu, isang bundle ng hindi nagamit na plastic sachet, at 930,500 pesos na halaga na nalikom na gamot sa iba't ibang denominasyon. Naging matagumpay ang operasyon dahil sa maayos na koordinasyon at pagsanib puwersa ng Regional Police Drug Enforcement Unit 1 bilang lead unit, Regional Intelligence Division 1, PNP Drug Enforcement Group 1, PIU Pangasinan, PDEU Pangasinan at San Carlos City Police Station. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o mas kilala bilang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Patuloy naman ang PNP sa kanilang pagsasagawa ng operasyon upang matugis ang mga sangkot sa iligal na droga at kanilang titiyakin na secured ang lahat sa Region 1. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Eileen R.V. Estaquio, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat sa Patrolwoman Estaquio. Timbog ang isang lalaki matapos ipatupad ng mga operatiba ng Tarlac City PNP ang isang search warrant sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 at 9165 sa Barangay Karangingan, Tarlac City. Yan ang tinutukan ni Police Executive Master Sergeant Delphin De La Cruz. Timbog ang isang lalaki matapos ipatupad ng mga operatiba ng Tarlac City Police Station, Tarlac PPO,
ang isang search warrant sa kasong paglabag sa RA 10591 at 9165 sa Sitio Paruba, Barangay Karangyan, Tarlac City. Ayon sa ulat ng Tarlac PNP, isinagawa ang search warrant sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Sian C. Logroño, Chief of Police ng Tarlac City Police Station sa kasong paglabag sa RA 9165 at 10591 na inisyo ni Honorable Judge Edwin S. Bonifacio, Presiding Judge ng Regional Trial Court, Branch 111, Tarlac City, Tarlac, laban sa sospek. Nakumpiska sa nasabing operasyon ang isang pistol kalibre 38 na may lamang 4 na bala, isang pakete na naglalaman na hinihilalang shabu, isang maliit na kulay itim na weighing scale, isang rolyo ng aluminum foil, blue lighter at iba pang mga drug paraphernalia. Ang naarestong sospek ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Tarlac City Police Station na nahaharap sa kasong 10591 o paglabag sa illegal possession of firearms at RA 9165 o violation of Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa pangyayaring ito, mapapatunayan natin na ang pagkakaroon ng matibay at magandang ugnayan ng pulisya at komunidad ay agad na masusugpo ang anumang kriminalidad. Mula dito sa Tarlac Police Provincial Office, ito ang inyong PNN correspondent, Police Executive Master Sergeant Delphin Francisco de la Cruz, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat sa iyo, Police Executive Master Sergeant de la Cruz. Isang lalaking high-value individual ang arestado ng Masbate PNP sa isinagawang bypass operation ng mga otoridad sa Masbate City. Ang detalye ng balita mula kay Police Staff Sergeant Aini Hanitria Abad. Kaugnay sa patuloy na kampanya ng kapulisan kontra illegal na droga, isang matagumpay na operasyon ang inilunsad ng pinagsamang mga operatiba ng Masbate PNP matapos maaktuhang nagbebenta ng illegal na droga ang isang lalaki sa syudad ng Masbate. Kinilala ang suspect sa alias Rotax Sr. na isang high-value individual, residente ng Barangay Magallanes, Masbate City. Isinagawa ang operasyon ng pinagsanib ng mga operatiba ng Masbate Provincial Intelligence Unit, Provincial Police Drug Enforcement Unit, katuwang ang 502nd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 5, ODRDO RPDAU 5, Masbate City Police Station sa pakikipag-ugnayan sa PIDEA Masbate Provincial Office. Nakumpiska mula sa sospek ang 17 pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu at iba't iba pang drug paraphernalias. Nasa kustodiya na ngayon ng Masbate City Police Station ang naturang sospek at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga at iba pang krimen ang isinusulong ng Masbate PNP sa pamumuno ni Police Colonel Lian M. Van de Velde, kung kaya hinihikayat ang mga mamamayan na makipagtulungan sa otoridad upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Staff Sergeant Irene Hanitria Abad, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat sa iyo, Police Staff Sergeant Tria Abad. Walang takas ang isang lalaking drug suspect matapos itong mahuli sa ikinasang anti-illegal drugs operation ng PNP sa Pasig City. Ang balita mula kay Patroluman IB Corporal. Arestado ang isang lalaking drug suspect sa pinaigting na anti-illegal drug campaign ng mga tauhan ng Pasig City Police Station. Kinilala ang naarestong 29 anyos na suspect na si alias John, tricycle driver at residente ng Barangay Santo Tomas, Pasig City. Nangyari di umano ang operasyon ng Pasig PNP bandang alas 10 ng gabi sa kahabaan ng Acacia Street, Barangay Pinagbuhatan, Pasig City na nagresulta sa pagkakakumpiska ng isang itim na pouch, 2 pakete ng shabu at mga perang ginamit sa transaksyon. Sasampahan naman ng kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang nadakip na sospek. Mula rito sa Metro Manila, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman IB Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Corporal.
Hindi na nakapalagpa ang isang watch-listed drug suspect matapos itong mahuli sa ikinasang buy-bust operation sa Valencia City, Bukidnon. Yan ang tinutukan ni Patroluman K. Francisco. Arestado sa ikinasang buy-bust operation ng isang DI-listed drug personality ng mga operatiba ng Valencia City PNP sa Barangay Ginayuran, Valencia City, Bukidnon. Kinilala ang drug suspect na si alias Dino, 37 na taong gulang at residente ng nasabing lugar, nakasama sa DI-listed ng mga otoridad. Sa buy-bust operation ay nakumpiska sa drug suspect ang 5 pakete na hinihilalang shabu na may bigat na 1.2 na gramo ng mga operatiba ng Valencia City Police Station. O mga kaubanan, di kasama sa kabaybang sa operasyon dari may Cruzet Barangay Ginayuran, sakop ng siyudad sa Kami po ay nananawagan ng suporta at kooperasyon ng ating mamamayan kung meron po silang nalalaman ng mga tao na nagbebenta, gumagamit ng illegal na droga, to report it immediately sa ating mga nearest police station. Makamit na po natin yung drug-free community dito sa Northern Mindanao. Kasi po ang inyong kapulisan, hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin na-aresto yung mga taong may kinalaman sa proliferation ng illegal drugs dito sa Northern Mindanao. Pasinsa mo nga medyo grabe kasaba mga igsoon tungkol kay ang tingog sa sen nanilong may nagkilid tindahan. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ay yung Police News Network Correspondent Patroluman K. Francisco, alagad na batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat sa Patroluman Francisco. Samantala, sa kulungan ang bagsak ng isang most wanted person nang madakip sa bisa ng warrant of arrest sa kasong illegal gambling sa Davao City. Narito ang report ni Patroluman John Marie Joy Rupin. Arestado ang most wanted person ng Maa Police Station, ang isang individual sa Purok 1-B, Lower Dampa, Barangay Magtuod, Davao City. Nito lamang ika-27 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Elfren N. Barredo, Acting Station Commander ng Maa Police Station, ang suspect na si alias Lani, 40 anyos at residente ng Purok 8 San Miguel, Barangay Indangan, Davao City. Ayon kay Police Major Barredo, naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inihain ng Municipal Trial Court, Branch 1, Davao City, Davao del Sur, nang pinagsanib ng pwersa ng mga tauhan ng Maa Police Station, Criminal Investigation and Detection Group at RMFB 11. Ang suspect ay nasa kustudiya ng Maa Police Station upang dumaan sa tamang disposisyon at naharap sa kasong 2 counts na 1602 o particular na tongits at may piyansang inirekomenda na 60,000 pesos. Patuloy ang Police Regional Office 11 sa pamumuno ni Police Brigadier General Nicolas D. Torre III sa pagsagawa ng mga operasyon para hulihin ang mga wanted persons na may pananagutan sa batas upang panatilihin ang kapayapaan at kaayusan na Rehiyon 11. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman John Mary Joy Rupin, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat sa Patroluman Rupin. Nakiisa ang PNP Anti-Cybercrime Group sa isang motorcade bilang bahagi ng kanilang pagsisikap na itaas ang kamalayan at labanan ang human trafficking at online sexual abuse or exploitation ng mga kabataan. Yan ang balitang hatid ni Patroluman Marie Grace Artizuela. Isang motorcade ang nilawkan ng PNP Anti-Cybercrime Group na pinamunuan ni Police Lieutenant Colonel Cheryl Piatar, OIC ng Women and Children's Cybercrime Protection Unit, na isinagawa sa Inares Event Center, Antipolo City noong ika-24 ng Agosto na may temang Iisang Nasyon, Iisang Aksyon. Sa bagong Pilipinas, tapusin ang human trafficking ngayon.
Isinagawa ang motorcade na ito bilang pagdiriwang sa World Day Against Trafficking at ang paglulunsad ng Barangay Iyakat 2.0 Community Program na pinangunahan ng Department of Justice sa pamamagitan ng Interagency Council Against Trafficking. Ang nasabing aktibidad ay nilawkan ng local government unit ng Antipolo City, PNP, BFP, barangay officials at stakeholders. Ang layunin ng nasabing aktibidad ay upang itaas ang kamalayan at pakilusin ang mga aksyon sa buong komunidad laban sa human trafficking at online sexual abuse or exploitation of children o SAEC. Ang inisyatiba ng Barangay Iyakat ay tumulong upang bigyang kapangyarihan ng komunidad, pasiglahin ang pagtutulungan at bumuo ng kapasidad sa katutubong antas upang protektahan ang mamamayan laban sa human trafficking. Ang activity na ito ay ang pagpapakita na ang mga Pilipino ay nagkakaisa sa laban kontra sa human trafficking. At ang PNP-ACG ang isa sa mga ahensya na nakatutok sa laban na ito. Mula dito sa Inares Sports Complex, Antipolo City, kaisa ako laban sa kontra human trafficking at OSAEC. Nagbabalita para sa Police News Network, alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa Patroluman Artisuela. Hindi na nakapalag pa ang isang lalaki sa Pangasinan matapos itong arestuhin ng San Quintin PNP dahil sa paglabag nito sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004. Magbabalita dyan si Patrolman Dennis Carinal. Dinagdag kita sa walang violation of Section 5 sa 9262. May karapatan kang hindi magsalita. Ano bang sabihin mo ay maraming gamitin laban sa lahat. Arestado ng mga operatiba ng San Quintin PNP ang isang most wanted person sa Barangay Poblasyon, Zone 1, San Quintin, Pangasinan, habang kinilala naman ang kanilang hepe na si Police Captain Esteban C. Fernandez III, Chief of Police. Ang akusado na si Alias Paras, 36 years old, residente ng Barangay Karayakan, San Quintin, Pangasinan. Dakong alas 10:50 ng umaga ng marestong suspect sa bisa ng warrant of arrest na nilagdahan ng Honorable Emma Ines Parahas, Presiding Judge of Regional Trial Court, Branch 52, Tayog, Pangasinan, sa kasong paglabag Section 5I of RA 9262 o Violence Against Women and Their Children at merong rekomendadong piyensang 72,000 pesos. Samantala, nasa kustodiya na ng San Quintin PNP ang nasabing akusado para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Ang tagumpay ng operasyon ay bunga ng magandang ugnayan ng mamamayan pambansang pulisya para mas lalong mapaigting ang kampanya laban sa kriminalidad tungo sa mapayapa at ligtas na bagong Pilipinas. Mula dito sa Picadillo, Ilocos Region, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Dennis Carinal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa Patrolman Carinal. Nagbigay seguridad ang San Isidro PNP sa pagdiriwang ng buwan ng kabataan na ginanap sa Isabela. Ang detalye mula kay Corporal Kevin Paul Juan. Nagbigay seguridad ang San Isidro Police Station sa isinagawang sports competition kaugnay sa pagdiriwang ng buwan ng kabataan na ginanap sa San Isidro Amphitheater, Barangay Gomez, San Isidro, Isabela. Ang aktibidad ay aktibong pinangunahan ng mga tauhan ng San Isidro Police Station sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Major Ami de la Cruz, Chief of Police, na nagbigay ng seguridad sa nasabing kaganapan. Naging tema sa aktibidad ang From Click to Progress, Youth Digital Pathways for Sustainable Development na nagsimula ito sa pamamagitan ng fanbite na nilahukan ng mga miyembro ng Kabataan kontra Droga at Terorismo at kabataan na nagmula sa iba't ibang munisipalidad sa lalawigan ng Isabela. Pasasalamat naman ang naging tugon ng butihing Sangguniang Bayan member, Honorable Christine Bravo, maging ang SK Federation President na si Honorable Crisa Bravo sa lahat ng kapulisan ng San Isidro sa pagbibigay seguridad at sa lahat ng mga kabataang lumahok sa naturang aktibidad. On behalf of local government unit and SK officials, nagpapasalamat po kami sa inyong pagdalo sa Panangkabataan 2024 ng San Isidro, lalong-lalo na sa mga umattend at nalilahok sa yung mga malalayong lugar. Maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po ng bumubuo ng PNP San Isidro, maraming salamat po
inyo. Ang San Isidro PNP ay patuloy na tinitiyak ang seguridad sa kanilang nasasakupan at maayos na pagsasagawa ng mga ganitong aktibidad. Ito ay sumasalamin sa isang magandang halimbawa ng maayos na pagpaplano at koordinasyon ng mga kinauukulan na nagpapakita ng dedikasyon sa pagprotekta sa publiko at pagiging handa sa mga espesyal na okasyon tungo sa isang payapa at ligtas na bagong Pilipinas. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Police Corporal Kelvin Paul Juan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Corporal Juan. Arestado naman ang isang lalaki sa Palawan sa ikinasang joint bypass operation ng Puerto Princesa City Police Station 2 kasama ang Philippine Drug Enforcement Agency. Narito ang report ni Patroluman Dara Palogme. Bandang alas 5:25 ng hapon, isang joint bypass operation ang isinagawa ng Puerto Princesa City Police Station 2 kasama ang PDEA Palawan Provincial Office at koordinasyon ng PDEA Porbi ay nagresulta ng pagkakaaresto sa isang 49 anyos na lalaki sa Purok Ano ng Barangay Siksikan, Puerto Princesa City nito lamang Agosto taong kasalukuyan. Ang suspect ay kinilalang si alias Eli, residente ng Abad Santos Extension, Barangay Bagong Sikat, Puerto Princesa City at isang truck driver. Si alias Eli ay nahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 ng Article 2 ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Act of 2002. Sa panahon ng operasyon, nakumpiska ng mga otoridad ang ilang mga bagay na ngayon ay nasa kustodiya na ng Police Station 2 para sa tamang disposisyon at karagdagang investigasyon. Ang pagkaaresto ay nagpapakita ng patuloy na pagsisikap ng mga otoridad sa pagpapatupad ng batas sa Puerto Princesa City upang labanan ang mga ilegal na aktibidad na may kaugnayan sa droga at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Dara Palogme, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Palogme. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN Correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ngalan ng 232,000 strong members ng Philippine National Police, sa pangunguna ng aming Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil at sa pumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po, si Patrolman Adrian Dayao, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.